Ako po ay karaniwang kaanib at ako ay nag-i-stand sa aking sarili. Hindi ako kumakatawan sa kabuuan ng iglesia. Mr. Moderator. May matutunan po kayo. O ba't nagbabatin ka na? Pagpapakilala ka lang. Yan po yung sinabi ko kanina. Sana walang disclaimer. Kasi ang kalaban ko sana INC. INC yung kalaban mo. Pero hindi ako representative ng buong iglesia. Yun ang nililinaw doon. Naman ka, simple-simple nun, di mo maintindihan. May naintindihan Sige ko na, sana. moderator. Wala nang ganyan. Tuloy. Okay na, moderator. Okay na. So nagpunita, mag-init lang natin July 11, 2 p.m. At ang magaganap na paksa ngayon is Bible is a Catholic book mula sa affirmation ni Nash Bonavides na Catholic. At tututulan po ng negative side sa panig naman ni Suriac Bonavides. So yung time po natin ay nakaset kay Mahiwaga. Nakikita niyo po sa screen niyo yan. At kung maaari ay i-remind natin ang moderator in any cases na kailangan putulin ang time para hindi malito yung ating time. Kung magkagayon, simulan na po natin ang 10 minutong presentation mula sa Katoliko, Nash Bonavides. So maraming salamat. So sisimulan na natin ang presentation. The Biblical Canon. No? Ito po yung pag-usapan natin. And about sa Biblical Canon, syempre, sino nag-canon yan? So makikita natin dito. So pupunta na tayo sa mga early church fathers. No? At pupunta natin yung mga Eastern church fathers. Yan. So sa Eastern church fathers, Melito of Sardis. No? According to Melito of Sardis, yan, si Melito of Sardis, no, speaks the books of the Old Covenant or the Old Testament or Tates Palias, no, Tetakes Biblia, in a quotation preserved in Eusebius around 325-30. So, mababasa sa history of the church na sinulat ni Eusebius, no, na bishop ng 3rd century. No? And si Melito, ang list of books ni Melito, no, sa kanyang OT, no, in the usual order, Esther, Nehemiah, Wisdom, Solomon gives Greeks title to, eto, and Jewish studies in his letter, ito. Omits Esther and Nehemiah, but adds wisdom of Solomon and gives Greeks titles for the books. True, this may have come from Eusebius' editing, even though he had them to make such trip. Yeah. Did he not ask one of the many Jews at Sardis? So, hindi siya nagtanong sa Sardis sa mga Jew, kundi pumunta lang siya doon sa kapatid niya kay Onesimus, no, sa Jerusalem. Ayan. No? So, naglagay siya ng libro without asking mga Jew. So, therefore, merong authority, no, ang church, no, without the Jew. Si Origen, no, Origen include in his canon the Epistle of Jeremiah. No? It is an apocryphal book allegedly written by Prophet Jeremiah. No? And 1st and 2nd Maccabees. And in his homily, Numbers, Origen recommended that Christian intellectual diet, no, begin with Esther, Judith, Tobit, and Wisdom of Solomon before proceeding to the Psalm and the Gospels. Ayan. So, to make the story short, ayan, bigyan natin si Athanasius, no? Yan yung mga Eastern Church Fathers. Ayan. Like Origen, no, si Cyril of Jerusalem, no? 350 CA or tawag na common common era, no? Ito. So si Epiphanius, no? Yan. So ang dami nilang ikinanon, no? So hindi pa siya totally pare-pareho ng canonical. Iba-iba pa sila, no, during that time. So Western Church Fathers. Ayan. So tingnan natin sino-sino yung mga Western Church Fathers. Hilary of Poitiers, no, 315 to 367.
Ano ba topic natin? Bible is a Catholic book. Therefore, Katoliko ang bumuo niyan. No? Katoliko ang pumili kung anong ilalagay dyan. Nilagyan ba ng Katoliko ng Salmon, Biblia? Yes, of course. No? Naglagay ng Psalm, naglagay ng Judith, no? And any na mababasa natin sa Bible, that is according to the Catholic Church, not to the Iglesia ni Cristo na nakibasa lang, no? So dito, no, identifying, sabi dito, no, sa book ni kay Saint Jerome, after ni Hilary of 40 years, Saint Jerome, no, ito yung kanyang list, no, yung list ng kanyang kompleto siya, no, may mga tinatawag na apocryphal according to the Protestants, no? Ayan po. So, pwedeng pa-check po ng time. Yeah, so 5 minutes. So, si Augustine, no? Augustine of Hippo, the most influential, no, Western Church Father was unquestionably Bishop Augustine of Hippo in North Africa, no? Ayan. Wait lang, bro, paki-post ng time ko. Ano ka lang yung niluluto ko. Wait lang, ha? Oh, こんにちは。どうした暑い。暑いどこが暑いよ。今日は涼しいじゃないか。何やってるのかと思ったらびっくりしちゃった。しばらくだね。ね、なかなか合わなかった。もう何仕事前とんだっけそうです。あ、そうなの今日お休み。お休みだけ。あ、そうなんだ。あ、今日休みだっけはい。 Watch out sa 140 million viewers. Ayan. Yun. So, nakabalik na tayo. Okay na? Ayan. Ayan, no? Si Agustin, no? Church Fathers, unquestionably, siya yung naglagay ng Judith, 1st and 2nd Maccabees, no? Ayan. Book of Daniel, sorry, hindi ngal ako. Ayan. Ito. Ayan. The New Testament canon. Sino ba yung nag-canon yan? Yan, no? Ang ganito ito, no? The case for Catholicism. Meron po ako actual book niyan. Ayan. So, nakalagay dito, Irenaeus, no? Even though Irenaeus is the first author to use the term New Testament. Hindi, no? Irenaeus, no? Use the term New Testament. Kung bakit natin tinatawag na New Testament. Okay? Ayan. Dito, disputed books, no? Tinatawag na mga disputed books, kagaya ng Hebrews, no? James, Jude, 2 Peter, 2nd and 3rd John, and Book of Revelation. So, sila yung mga tinatawag na disputed books noon at hindi tinatanggap ng mga early Christians. Pero sino nag-insert? Sinong authority ang nag-insert? Iglesia ni Cristo ba? 1914? Walang authority dyan eh. Ang authority na nag-insert, walang iba po kundi ang ang Catholic Church. No? Ayan. Kasi ang Catholic Church, binubuo yun ng mga rights, no? So, kaya tinawag ito Catholic Epistles, no? Especially ang Book of Revelation, di naman tinatanggap yan eh, no? Ng mga early Christians na, no? Ayan. So, si Eusebius, no? He recognized 22 books, no? Sa New Testament, no? And, ayan. So, ano na natin. So, yan. So, the final form of various lists of it appeared in succeeding years, and by AD 350, the canon in the West was in the form we know today. Oh, Western pala eh, no? Which is Catholic Church, no? Yung kung anong ginagamit natin Bible ngayon, no? Yan ay nagmula sa Catholic Church, no? Yun po yung masakit na katotohanan. No? Ayon nga sa sinabi ng aral ng Iglesia ni Cristo, no?
natalikod ang iglesia. No? Since natalikod ang iglesia, lumalabas, no, na ang Biblia na ginagamit, no, ng iglesia ni Kristo, no, mula sa mga natalikod, no, at nagmula sa Katoliko. Ayun ang masakit. No? Gumagamit, no, ng gawa ng mga natalikod. So sabi dito, no, kasi we have only ilang minuto na lang, no, sabi dito, no, from Moses to Ezra, no, yung mga scriptures isinulat ni Ezra. Dahil sa panahon ni Ezra, no, doon pa na-develop yung tinatawag na Hebrew alphabet, no, during 5th century AD. No, and then gradually, unti-unti na de-develop yung mga scriptures, no, hanggang sa naipasa sa Catholicism, sa Catholic Church, no? And then from the Catholic Church, no, pinakailaman ni Martin Luther, no? Nung pinakailaman ni Martin Luther, ang dami na nakailam. Ito po, linaw, no? Kasama dito yung BFBS, yung British Foreign Bible Society, pinakailaman. Ayan. So, malinaw po, no, na yung authority, pinakikita ko lang dito, no, yung authority po, no, ng paggawa ng Biblia, no, ay sa Katoliko po. Therefore, Katoliko po nagmamayari niyan. No, hindi niyo po pwedeng kunin yan. Ayan. So, kahit dito, no, sa mga translations na to, nagmula din sa Catholic Church, no, yung mga translation ng Tyndale, si Tyndale Catholic, no, Coverdale, no, and yung kahit na nga yung King James, lahat yan Catholic, no, wala tayong magagawa. Ayan, so we have 12 seconds, no, and maraming salamat. At mamaya, no, sa second round, kasi marami ang presentation, ipe-present ko pa mamaya iba. Maraming salamat. Time. At yan po nagtatapos ang first presentation ng Catholic side mula kay Nas Benavides. Ang pinag-uusapan po nila ngayon mula ngayong July 11, 2025 ay Bible is a Catholic book. Ang affirmative po sa pagkakataong ito ay si Nas Benavides ng Catholic at ang negative side naman po ay si Syriac mula sa The Revealers as member of the Church of Christ. Dadako naman po tayo ngayon sa unang pagtatanong. Timer pakiset po ng 20 seconds for explanation. At doon naman sa ating main timer ay 10 minutes for cross-examination. Kung handa na po ang bawat isa, timer starts now. Ayan. Naririnig ba niya ako? Naririnig mo ba ako, bro? Naririnig bro, naririnig. Okay. Sige, unang tanong. Ginamit mo si Mileto kanina ng Sardis. Ano? Si Mileto ba ng Sardis? Ano ba ginawa niya doon sa Syria? Nag-compile o nag-inquire? Hindi siya nag-inquire, no? Objection, moderator. Hindi sumasagot sa kategorya. Narinig naman natin Ang tinatanong ko. Sundot lang, President. May narinig na objection ng ating moderator at ano po ang nalabag ng affirmative side? Hindi po niya sinagot categorically. At tinatanong ko kung ano ginawa. Okay na yan. Sa pagkakataon po ito ay alinsunod po sa rules na sinangayunan ninyo kapag may categorical o pagpipilian sumagot po muna. Hindi na po natin bibigyan ng explanation ang affirmative side sapagkat nasa Hindi rules ako yun. mag-counter objection bro. Sige, mag-counter objection ka. Counter objection kasi wala akong inilatag na si Milito of Sardis pumunta na Syriac. Ba't siya nagtatanong doon? Hindi ko naman nilatag na pumunta na Syriac si Milito. Ayan. So, moderator's decision is based on question. So, may categorical question yon. Paano yung latag ko? Di ba magtatanong lang sa latag ko na sa rules and regulations natin yan? Yes. So latag kasi na pumunta siya ng Syriac. And besides, hindi naman siya pumunta ng Syriac. So, ang sinabi ko doon, pumunta sa Jerusalem. Yes, pero remember, isang beses lang po ang pag-explain natin sa pagkakataong ito. Kung kaya
Ang katanungan po ng negative side, kung hindi naman pasok, maaari mo yung i-object. Balikan po natin ang ating sitwasyon. Ang categorical question ay pasok. Sa kabilang panig naman mula sa affirmative ay hindi inilatag yun. Kung Moderator, ang moderator ay lang ako, moderator. mamaya na, isang beses lang. Kung kaya't ang moderator ay nakapanig po sa affirmative side, baguhin po ang tanong. Okay. Sabi mo na ang tinatanong ko sa'yo, nag-travel sa Syria. Yun bang Syria ay wika o lugar? Objection, moderator, na nasukol, moderator, hindi sumasagot. Teka lang bro. Kasi hindi kasi yan ng... Objection, moderator. Mr. Moderator, Cut the time muna. Ganito, ayusin natin. wala ng ulo dito. Refresh tayo, refresh. Okay? Ganito gawin natin. I-set aside ninyo yung mga unnecessary statement na hindi naman kailangan. At saka may allotted time naman ang affirmative para sumagot. Walang nalalabag ang affirmative kung hindi siya sumagot. Pero pwede mag-objection ang nagtatanong. Para maging maayos tayo, magsimula ulit tayo sa simula. Gawin nating maayos. So para hindi naman labag sa kalooban ng bawat isa, hihingiin ko ang inyong aprobado, pagka-aproba. Tama ba na ibalik natin sa 10 minutes and let's start in a proper forum discussion? Okay ba sa inyo yun? Akin hindi bro, kasi first of all, yung mga questions kasi is out of bound. No? Magtanong ka sa Ano ba yan, moderator? Kasi, teka lang, Nag-explain na Mr. siya. Moderator, nagtatanong Sandali lang, bro, Siriak. Ikalma mo lang. So, sinasagot ko yung moderator. Kasi ang sabi ng moderator, kung ibabalik, ang sagot ko, hindi. Kasi hindi ko kasalanan kung nagtatanong siya ng out of bound. No? Pakinggan naman natin yung kabilang side, Siriak. Moderator, tinatanong ko po siya dun sa kanyang nilatag. Binanggit niya si Mileto. Kung gagamitin niyang referensya si Mileto, natural kay Mileto ako magtatanong, ba't di siya sumasagot kanina dun sa unang tanong ng categorical? Pagkatapos, yung sinabi ko na Syria na lugar, ginawa pa niyang Syriac na language. Dun daw nagpunta sa Syriac na language. Anong utak na meron naman yan? Hindi. Walang ganyan. Walang terminong ganyan. Sorry, Yun na ang moderator. Salamat sa sinasabi ko sa inyo, pagpapala. motivator. Gaya na ang sinasabi ko sa inyo, ibalik natin yung oras pero ayaw ng affirmative. Kung magkagayon, ituloy po natin ang oras, pero tiyakin natin na gawin natin to in a proper way. Balikan po natin yung main time natin at pakituloy at magtatanong uli ang negative side sa affirmative. Okay, ulitin ko yung tanong tungkol kay Mileto nung AD 170. Ano ba ginawa ni Mileto while traveling in Syria? Nag-compile ba siya o nag-inquire tungkol sa aklat na nilalaman ng Biblia? Kategorikal. Nag-compile at the same time, nag-inquire sa kapatid niya sa Jerusalem. No? Yun ang ginawa ni Mileto. No? Kaya mali yung tinatanong mo, sinabi mo Syriac. Hindi naman ako naglatag ng Syriac. Narinig ko Syriac. Kaya sinasabi ko kanina Syriac. Yun ang pagkakarinig ko sa'yo. Next question. Correct. Next question. May papakita mo ba sa amin ngayon yung reference mo na nakasulat na Mileto compiled? May papakita mo ba? Yes or Ayan. no? Yes. Palakihan siya. Pakita natin, tingnan natin kung totoo. Moderator, dapat nakasulat yan. Mileto compiled, Teka lang, bro, Siriak, Ah. dito. Ang rules kasi natin dito, once na nakasagot siya ng categorical answer, give him a time to explain. So 20 seconds, affirmative, go ahead. So when you got your list, no, technically that is your compilation. Meron siyang list, ayan, no. So wala siyang list kung wala siyang compilation. Meron siyang list of books. Saan siya nagpunta? Jerusalem. Ayan, no, linaw, linaw. Next question. Next question. Yung bang pinabanggit na nakalist dyan na napunta siya ng Jerusalem, siya ba ang nag-compile niyan?
Yes, no? Yes, kasi ang tanong mo, yes or no? Yes, kaya nga list, Melito, list of books. Ayan, no? Ayan, no? Melito, list of books, yan po ay hindi galing sa akin, galing po yan sa book. Ano ang inilista niya dyan? Yung Hebrew Canon o yung Alexandrian Canon? Pareho bro, kasi yung Hebrew Canon, no? At ang Alexandrian Canon, pinag-merge pa nila during that time. So nakalagay dito, no, Melito, list of books, kasama dito yung Esther, Nehemiah, no? And nag-add sila ng Wisdom of Solomon. Yan o, lino. May nabasa ka ba dyan? Next question. May nabasa ka ba dyan na terminong he compiled? Meron na wala? Comprehension, meron. Objection, moderator. Sinagot ko siya. Yung nakasulat ang tinatanong ko. Stand by, moderator. Stand by muna, moderator muna at the time. So ano po ang lalabag na rules na affirmative? Dapat mamili siya muna, moderator. Mamili muna ng categorical. Ang tinatanong ko, moderator, yung nababasang nakasulat, he compiled. Yan binabasa niya, list. Okay. Hindi yata alam ni Nash yung Hindi, pagkakaiba nun eh. wala nang ganyan. Pwede tayo sa negative side. Do you have any counter? So pwede ako mag-counter, Mr. Go ahead. So counter ko lang, no? So tinatanong niya ako kung meron ba siyang compilation. Of course, meron siyang list. Ayan, no? Hindi ka naman magkakaroon ng compilation kung wala kang list. So meron. Diba? Sinagot ko naman siya eh. Meron. So ayan, so napakinggan ng mga nanonood maging na moderator ang magkabilang panig sa kanilang explanation due to objection. At ang moderator po ay nakapanig sa negative side sapagkat ang mababasa ang itutukoy, which means word written in document. Ang gagawin po natin sa pagkakataong ito ay uulitin po ang katanungan. Ngunit hindi po aanda rin ang oras hanggang sa matapos po ang pagsagot ng kabilang side. Take note, timer. Proceed po sa katanungan. Negative. Okay. Ang nakasulat ba dyan, he listed? O meron siyang list? He got the list, ano? Melito, list the books, no? Of the Hebrew or OT, no? OT or Old Testament. List the books, ibinigay niya. Ano? Ano? List the books. Sabi mo kanina, he got the list. So, kanina niya tinanggap yun? Either sinabi ko yun o hindi. Objection, moderator. Teka, Sabi niya, he Mr. got the Moderator, list. objection nga. Objection muna, Objection nga ako, moderator. The time, moderator's time muna. Ako muna, Mr. Relax Moderator. muna. Ang Nag-object una ako. pong nag-objection na namin napakinggan ay ang negative side. Ano po ang nalabag ng affirmative? Anong rules ang nalabag ng affirmative negative side? Nawala. So, ganito ako muna, Mr. Moderator. No? Hindi, Hindi naman. mas maganda kapag improper tayo. Sundin lang natin muna yung good flow discussion. So ako muna, Mr. Moderator, since wala pa naman siya. Ang objection ko kasi ganito. Okay, Wala go pa, ahead. wala pa naman ganito, no? So, ang tanong niya kasi sa akin, no, hindi naman categorical. No? Kaya sumasagot ako, either ano man ang isagot ko sa kanya, kailangan niyang tanggapin yun. Kasi hindi naman categorical yung tanong niya. Uncle Midan, Negative side. Uncle Midan, Sige, wait lang. pagbibigyan ko siya, tatanungin ko na lang siya ulit. Wait lang, Uncle Siriak. Wait lang, Uncle Siriak. Uncle Midan, paki-update mo ko sa ano kapag yung itutuloy na yung oras kasi nasa ano sila kanina, yung sa stop that time and then nag-object. And then hindi naman tumatakbo yung oras. So, ayan, okay. Thank you. So, ang objection ni affirmative dito sa panig ng Katoliko ay wala naman daw adyang categorical katanungan kung kaya malayang sumagot daw ang affirmative. At walang counter objection dito si Syriac na negative side kung kaya ang moderator ay nakapanig mo sa affirmative. Babalik na po tayo sa ating main time. Tuloy po. So, sabi mo kanina, he got the list. Tanong, anong pangalan
nung binabanggit mo kung saan nakuha ni Mileto yung listahan? Si Onesimus, no? Actually, ang tumulong sa kanya na magkaroon ng listahan na yan is si Onesimus, kapatid niya, Bishop of Jerusalem. Tama ka, Tweet. Tinanggap lang niya yung listahan, hindi siya naglista. Tama? Walang ganun. Mali. So, hindi tama. Mali. So, kung wala ka kasing mababasang ganyan sa history, kaya hindi ka pwede mag-invento, Syriac. No? Huwag ka nag-iimbento ng history. So, binasa ko dito, malinaw. Kung ano lang yung binasa ko, yun lang ang ibibigay ko sa'yo. Hindi tayo magdadagdag at magbabawas gaya nyo. Next question, bro. Next question. Sa mga tweet, yung listahang tinanggap ni Mileto, compiled na at hindi ko i-compile pa lang. Yes or no? No. Kasi ang nakalagay dito, si Milito, kasama siya sa nag-compile. Hindi pa pwedeng natanggap niya lang yun, as is na yun. Hindi ganun, bro. Walang nakalagay dito sa history ganun. No. Saan dyan sa pinapakita mo na nakalagay, hindi pa compiled, not already compiled? Saan dyan? Nakalagay dito, because of some confusion in this region over the scope of biblical canon, Bishop Melito of Sardis, upon request of a fellow Christian, made a special trip to East Jerusalem, no, in order out to number and names of the books. So si Melito pa rin ang gumawa eh. You know? Out of number and names of the book in Hebrew Scriptures. Next question. Melito described. Anong? Next question. Meron bang nakasulat dyan? Not already compiled? Letra por letra? Meron wala? Wala. Pero wala ka pa rin Amen! natibag. Wala. Wala kang natibag, Mr. Moderator. Sumasabay. Nahahapdian siya sa sagot ko. Humahapdi, Mr. Moderator. Moderator, objection. Tapos time muna, Mr. Cut the time muna, cut the time. Kasi ganito, Kulang Mr. kayo mga Moderator. moderator. Ako tumawag, Mr. Moderator. I-remake muna kayo ng moderator. Please be patient. So, kapag ka sumagot, ibigay ang time para mag-explain. At sa kabilang side naman, kung ano man ang nagawa ng kabilang side, direct to moderator. Huwag sa kausap para na sa gano'n maging proper way yung discussion ninyo. Okay ba tayo doon? Okay, Sa acting time, itutuloy po namin para sa susunod na Objection question. muna ka, Mr. Moderator. May gusto lang ako i-object. Kasi nangyayari, sumasagot ako, sumasapaw. Di ba nasa rules and regulations natin? Pag sumasagot, huwag sasapawan. Kaya po na narinig ninyo affirmative side. Kapag ka nakasagot na, bigyan ng time. Sa kabilang panig naman, sa inyo naman, huwag mag-direct assault doon sa kabila, kundi i-direct dito sa moderator. Sa kadalit sabi, ang nakikita ng moderator sa sitwasyon na yon na ating pinagdaanan kung kaya't naputol tayo, pareho po kayong may pagkakamali. Kung kaya't nire-remind ko kayo, sa moderator natin ilapit, hindi naman po pwedeng ang moderator ang umuna, agad-agad, without objection. Ang moderator ay nasa gitna lang. Kung sino lalapit, pakikinggan at susurin kung sino nasa katwiran. Okay ba tayo doon? I-proceed na natin ang ating main time. Next question. Next question. Yun bang inilista, yung bang listahang tinanggap ni Mileto, yan ba'y kapareho na ng Biblia nyo na 73? Yes or no? No, hindi pa. No, hindi pa. Pero si Milito, Bishop natin yan. Bishop, sorry. So si Milito described visit, no, in a letter to Onesimus as recorded by Eusebius. So siya yung nagbigay, no, ng list. Yan. At kinuha niya kay Eusebius dahil available doon yung sa lugar ni Eusebius. Ano yung Eusebius ni Onesimus? Time. So next question, bro. Next question, iiwan na kita dyan. Punta naman tayo kay Jerome. Nung bang si Jerome nagpunta sa Bethlehem at dun siya nag-aral ng Hebrew, yung Hebrew canon, sa kanya ba yun? Hindi, Yes or no? bro. Hindi, bro. Although wala akong nilatag na nagpunta ng Bethlehem, pero yung Hebrew canon, hindi po kanya yun. Ang gamit niya mga batra, mga tractates. So, hindi mo alam yan, bro. Next question. Sa mga tweet, yung hiniram ni Jerome bilang Katoliko na Hebrew canon ng parte ng Biblia, hindi sa kanya yun. Tama mali?
Tama, hindi sa kanya yon. Hindi sa kanya yon kasi pagmamayari ng church yon. Hindi sa sarili ni Jerome. Walang pagmamayari si Jerome, pagmamayari ng church. Hinihiram niya sa church. Hiniram, yung Hebrew canon, hiniram niya sa church? Of course. Of course, dahil na-record ng church namin ng Hebrew canon. Tandaan mo dahil once upon a time, no, ang mga member ng simbang Katoliko, mga Hudyo. Kaya meron kami record ng mga Next Hebrew question. Kung yung Hebrew canon na yon na sinabi kong sa church, nung nag-translate si Jerome, meron bang Septuaginta yung ginamit niya? At isinama ba niya? Meron. Meron din Septuagint, meron din tinatawag na Baba Batra combination, bro, kasi nag-aaral siya. No? Oh. So, next question, bro. Next question. Yung bang ginamit ni Jerome, itinranslate niya ba yung Apocrypha? Yes or no? Mr. Moderator, objection mo. Oh. Go ahead. At the time. Kasi maraming Apocrypha kasi during that time. No? Hindi lang 7 books na kilala ni Syriac. Kaya maraming Apocrypha, so therefore hindi specific. Nag-explain na siya, moderator. Sa yun lang po na Syria, mamaya lang pupunta ako namin. Dahil ang naririnig mo bro, affirmative, ano po ang nalagdag ng negative side na rules? Unahin muna natin yun para may basis tayo. Kasi ang nakalagay, nasa blind spot ako, nagtatanong siya patungkol sa Apocrypha. Ang daming Apocrypha nun. No? Hindi ko alam kung ano yung specific Apocrypha ang tinutukoy ni Syria. Dapat i-specify niya. Para masagot natin direct. Walang rules na nalapat. Hindi. Wala, nagpaliwanag lang siya, Pero moderator. mamaya ka na Syria, mamaya ka na. Pabalikan kita. Nilalagay na ako sa blind spot. Hindi ko nga nilatag na nangyari siya ng Apocrypha. No? Okay, sige. Tinatanong So, niya kung may may counter objection ka ba, Syria? Meron, moderator, napapansin ko sa ating kausap, yung objection ginagamit niya sa panahon para magpaliwanag. Pag di kayang sagutin, pass na lang. Ganun lang yun, moderator. Next question ako. So, sa pagkakataong ito, pinapaalala ko sa... Wait lang, moderator. Wala naman akong nalabag na rules eh. Isang beses lang, Nag-objection siya na wala naman akong nalalabag sa rules. Isang beses lang magbibigay ng paliwanag. Okay na yan. So, operator's decision para sa pagkakataon ito kung bakit tayo naputol. Nakapanig po ang moderator sa panig na negative side sapagkat alinsunod sa rules natin kung ano po ang nalabag. Yun ang magiging basis ng moderator. Kung kaya, bilang paalala po, yung pong mga objection to use time and explain their side, papatawan na po natin sa susunod na warning. Yan naman ay nakasulat sa rules natin. At kung magkagayon, babalik na po tayo sa remaining time. Primer? Next question. Yun bang Hebrew canon? Katoliko ba nag-compile nun? Yes or no? Yes, bro. Yung Hebrew canon na binabasa natin ngayon dito sa sa Old Testament, Katoliko po. Hindi po Hudyo ang nag-compile niyan, Katoliko. Kaya tayo may Old Testament sa Bible dahil Katoliko ang naglagay. Hindi kayo, hindi Hudyo. Next question. So, si Moises at ibang writers ng Old Testament, Roman Catholic Church ba sila? Yes or no? No. They are not Roman Catholic, but yet they are part of the Catholic Church, Universal Church, from heaven to earth and from earth to heaven. Next question. So pag sinabi pang from heaven to earth, Katoliko na kagad yun? Yes, bro. Yes, Yes, universal. No? That is universal. Isaiah 66:1. Anong bahay ang itatayo mo sa akin? Referring to the church. Bahay. No? Ang aking tungtungan ay ang trono, langit, at ang tungtungan ng mga paa ko ay ang lupa, ayon sa Diyos. No? Anong bahay ang itatayo mo from heaven to Next question. Sabi mo, pagka langit at lupa... Ano magsasabi ng next question?
Ano, nandiyan sa time bro, nakikita ninyo. Okay. Wala na kasing time eh. Mati Sabi mo? flow lang. Diretso Sige. Go. Sabi mo, pagkalangit at lupa, universal katoliko. Sa ikalawang Pedro 3:7 hanggang 10, ano ang mangyayari sa langit at lupa na universal na katoliko, kamo? Susunugin o hindi susunugin? Mr. Moderator, Ano po ang nalabag na Objection. Moderator, bakit? negative side? lumalayo na po kami sa tema. Moderator, sinusundan ko lang siya, moderator. Sagot lang. Sagot niya yan eh. Patapusin muna natin yung affirmative. Kalma lang. Oo. So, ang pinakikita ko dito, Bible is Saglit lang po. ito. Yung rules na nalabag niya. Na-explain ko na wala sa tema yung sinasabi niya, yung lalatag niya, tinatanong niya sa akin. Dapat, ayon sa alinsunod sa rules natin, magtatanong ka doon sa nilatag ko. Although sinagot ko yan, pero ang nangyari kasi, lalayo na tayo sa gustong latag ko. Kaya ko naman sagutin yan. Pero lalayo na tayo. Balik tayo sa tao. Dito tayo sa negative side. Moderator, nilatag niya yung sagot niya na yun, kaya sinusundan ko siya. Kasi sabi niya, pagkalangit at lupa, universal na raw, katoliko. Kaya ang tanong ko, dahil sinagot niya yun, ano ba mangyayari sa langit at lupa sa ikalawang Pedro 3:7? Categorical, masusunog o hindi masusunog? Nilatag niya yan eh, ba't di niya kayang sagutin? Dapat hindi niya sinagot yun para hindi ko siya hinabol doon. Moderator. Sa moderator's decision po, balikan po natin yung question at kapag po hindi masasagot alinsunod sa ating rules ay pwede naman pong mag-pass. Repeat the question po. Sabi mo, dahil sa ang katoliko, universal, langit at lupa, sinusundan kita, ayon sa ikalawang Pedro 3:7, ang langit at lupa, nasabi mo, universal katoliko, ano mangyayari? Susunugin o hindi susunugin? Susunugin, yun nandoon, susunugin. Pero ganito, Mr. Moderator, yan na naman sumasabay pag sumasagot ako. Diba? So pwede bang paki-warningan muna? Kasi nai-interrupt ako. Cut the time muna. So, sa part na yan, hindi natin bibigyan ng counter objection yung kabilang side sapagkat unnecessary statement at pro-attitude yung pagtawa, no? Bagamat bahagi yun ng Sorry, moderator. pakikipagtalakayan pero hindi po pinapayagan ng ating rules yun. Isang warning po sa negative side. At ibigay natin yung remaining 14 seconds for explanation. Oo. So yung tinutukoy kasi dito na langit, hindi ito yung heaven na kung saan nandoon ng Diyos at ang mga anghel. No? Patungkol pa lang din to, dito na sa earth, ibig sabihin himpapawid, no? Buong mundo, yan ang tinutukoy dyan. No? Physical world lang yan, hindi yan spiritual world. Time. Tanong ka sa nilatag ko, bro. Okay na, moderator? Sige, proceed. Next question. I-confirm ko lang, I-confirm ko lang. So, sabi mo kanina, yung langit at lupa, nasabi mo universal, kalawang Pedro 3:7, ulit nga, anong gagawin? Susunugin o hindi susunugin? So, susunugin kayo kasi kayo yung mga makamundo. Ito na nga, Mr. Moderator, bagong warning please. Second warning sa negative side. Proceed. Ayan, maraming salamat. So, susunugin po yan, no? Dahil ang tinutukoy dyan, physical world yan. Even yung heaven dyan, no? Physical world yung tinutukoy dyan, hindi spiritual heaven. Yung pagiging universal namin, from heaven, spiritually, and from earth, no? Physical. Sa inyo wala naman tayo sa heaven, no? Physical na kayo, kaya kayo yung masusunog dyan. So, nung tanong ka sa nilatag ko, Time na. time na? Hindi, 10 na yung 20 seconds. So, meron pang 29 seconds sa question. So, Proceed. Sige bro, pagbigyan ko na siya, baka hindi na makahinga. Okay na. Ay, Mr. Moderator. Walang ganun, bro. Ano na natin? Sorry. Laban Kaya naman na natin yan. So, i-wait na natin yung 29 seconds, remaining time for cross-examination. Dadako na po tayo para sa unang tindig ng negative side. Sa po na pinag-uusapan na magkabilang panig.
Catholic and INC is, ang Biblia daw po ay librong katoliko. At ang affirmative nga po dyan ay si Nas Benavides at ang negative side ay si Syria. Before niyo simulan, Ako na po, sorry, before niyo simulan, may kukunin lang ako kasi hindi pa ako eh. Kapitan, saglit lang din, 1 minute. 1 minute, shoutout ka muna dyan. May kukunin lang ako. Ayan, thank you sa mga minuto nyo at nakapagpahinga yung kamay ko. So, sige, wait. Makapagsalita lang doon sa Baka nakapansin mga ko lang nagko-comment. sa moderator, Tolmedan, pakipansin yung sinasabi ni Kuya Nash na alam naman natin ayaw niya ng atom eh. Pero sinasabi niya na susunugin kayo. Alisin niyo yung salitang kayo, Kuya Apel Nash. Oo, dapat si Syria kasi ang mag-raise up na, hindi ako eh. Kaya, ano lang. Shoutout nga pala po sa nanonood sa atin sa Facebook. Meron po tayong viewers sa Facebook, sa The Revealers. Ilan ito? 57. Ngayon lang ulit nakapag-live sa Facebook. Ganito lang, makasingit lang. Doon sa mga nagko-comment sa baba, tandaan ninyo, ang mga comment ninyo recorded at ipakikita yan sa YouTube. Bro, paano lang ako, pasigit lang ako. Sa Lunes, itutuloy natin yung kay Kaedong 2 p.m. sa live mo. Yung kay Kaedong versus PR. Tuloy natin sa Monday, 2 p.m. Done. Sige, game na. Okay? Okay na, moderator? Saglit lang, moderator. Gusto ko lang mabanggit dito, may sinasabi yung na iyakin si Zidane ninyo, hindi ko alam kung sino ito. O kaninong panig ito. Pakiusap lang, wala naman ako dito, hindi naman ako kasama sa debate. Pero sinasabi niya, iyakin si Zidane ninyo. Hindi ko alam kung sino po yan, Bahala na kayo kung sinong nag-comment niyan. At sa mga Katoliko guys, ito sa kakausapin ko, iwasan natin kung may sakasakali Si Michael Doria Engel. Si Michael Doria Engie, Hindi Ako, mga Katoliko yun. Mga Katoliko sa akin to. Ang sabi niya, si Zidane nagbabanta sa ako ba si Yakin Syria po. Nakakahiya yan. Okay. Okay na yan. Mga Katoliko talaga, Palakayan muna ako, kaya, palakayan muna ako, yan. So, nagkakaroon na tayo para sa 10 minutes presentation unang pagpindig ng negative side. Timer starts now. Okay. Katunayan, mga babayan, na yung sinasabi ni Nas sa yung Biblia ay kanila. Di ba? Pero kanina, umamin naman na siya umamin naman na siya kanina na si Moises at yung mga propeta, hindi naman Katoliko yun. Alam naman natin, hindi Roman Catholic yung mga yun. At alam naman natin na sila ang sumulat ng mga aklat na kabilang sa tinatawag na mga banal na kasulatan. Sa mga tweet, hindi pa sumusulpot sa mundo ang Roman Catholic Church. Nandyan na yung Old Testament canon na sabi niya, ang nag-compile daw Roman Catholic Church, yung Hebrew canon. Hindi ka ba kinikilabutan sa kasinungalingang sinasabi mo, Nas? Sino nagsabi sa'yo na kayo nag-compile ng Hebrew canon? At eto po, meron ako iparirinig sa inyo, mga Katoliko, kung totoo yung sinasabi ni Nas Benavides na kanila daw ang Biblia sa mga Katoliko daw. Pakinggan nyo itong isa rin sa mga tagapagtanggol Katoliko na si Melchor Manalili. Pakinggan nyo si Melchor Manalili. Okay. Next question po. Tama po ba na isa po sa inyong paniniwala sa paggawa, yung sinasabing kayo ang gumawa ng Biblia dahil ang Biblia
Biblia ay pag-aari po ninyo? Tama po ba yung aking kalawa? Ano sagot niya? Walang kiniklaim na kami talaga ang tunay na may-ari niyan. Ano? Naku, yari. Yari yan. Ano yan, Nash? Ito naman yata si Melchor license na debatista niya to ikaw kaya? Ang sabi ng kapwa mo CFD, Ay pag-aari po ninyo? Tama po ba yung aking kalawa? Walang kiniklaim na kami talaga ang tunay na may-ari niyan. Ano? narinig mo, Nash? Wala naman pala Bakit kiniklaim mo ngayon? Kaya pag sinabi mong inyong Biblia, kayo gumawa ng Biblia, mag-usap kayo ni Melchor Manalili na tinatawag mong angel. Paano yan? Paano yan, Nash? Buhay na referensya yan, humihinga yan hanggang ngayon. Umamin yung kapwa mo CFD na hindi kayo ang may-ari na Biblia. Pakinggan pa natin. Ang Biblia ay pag-aari po ninyo? Tama po ba yung aking kalawa? Walang kiniklaim na kami talaga ang tunay na may-ari niyan. Ano? Wala. Dapat pala, ang kadebate mo si Melchor Manilili. Sabagay, hindi naman nakakapagta kayo dahil ang mga safety, talagang nagdidebate yan. Si Kita Mundok nga, nakipagdebate sa kapwa niya safety. Ano ba po yung kasinungalingan na sinasabi ni Nas? Kanina nahuli po natin siya, no? Na tinanong natin tungkol doon kay Mileto. Nagkanon daw si Mileto. Malaking kasinungalingan. Pero nadulas din siya. Anong sabi niya? Anong sabi ni Nas kanina? He got the list. Nakuha niya yung listahan. Sa mga tweet, meron na. Hindi siya ang nag-confine. Kabira ka naman, Nas Tapos anong inamin niya? Yung listahan na yon ni Mileto, na sabi ni Nas ay natanggap niya, he got the list hindi yung 73 books. Ano ba Biblia ng Katoliko? 73. Diba? So, nakikita natin, hindi totoo yung sinasabi ni Nas. Ayun, eto pa. Kailan ba nabuo ang Biblia? Totoo ba yung sinasabi ni Nas na sila ang nag-compile? Ay, babasahin ko po ito. Ito, nasasaktan sila rito pag binabasa natin ito Dito sa aklat na Katoliko pa rin. Diba? Tingnan niya natin kung Katoliko bumuo. Dito sa aklat nila na pinamagatang sumasampalataya ako. Ayan, merong imprimador. Sabi dito, sa page 268, ito ang dahilan kung bakit natatangi ang panahon ng mga apostol sa kasaysayan ng Iglesia. Sa panahon ito, panahon ng mga apostol, nabuo ang mga aklat ng salita ng Diyos, ang Biblia sa kasalukuyang anyo nito bilang permanenteng batayan ng pananampalataya ng Iglesia. Nakita mo na, sa pamamagitan ng Biblia, ang tradisyon ng mga apostol ay nagkaroon ng anyo sa isang paraan na nanatili. Dito naman sa page 269, ang Biblia na nabuo sa panahon ng mga apostol ay permanenteng mabantayan ng pananampalataya. Kailan nabuo? Hindi sa concilio ninyo, Nas. Hindi sa panahon nag-council kayo, kundi sa panahon pa ng mga apostol, hindi sa panahon ni Mileto. Ano ba yung panahon ni Mileto? 2nd century na yan Ano ba, Nas? Niloloko mo naman yung mga kapwa mo Katoliko ngayon kasi nagkiklaim sila sa kanila daw ang Biblia. Napakalaking kasinungalingan po. Kaya nga tinanong natin yung si Jerome nung siya'y nagpunta sa Bethlehem. Yung bang Hebrew canon doon, kanya ba yun bilang Katoliko? Ano sagot ni Nas? Hindi. Kasi nga, wala namang sariling Hebrew canon itong si Jerome. Kaya nga nagpaturo pa yan Nagpaturo pa yan, nag-aral pa yan ng Hebrew para lang makabasa ng Hebrew manuscript. Alam naman natin, mga kababayan, na ang Old Testament, buo na yan sa panahon pa ng
gumawa niyan. At sa panahon ng mga apostol, sila sumulat ng banal ng mga aklat ngayon sa bagong tipan na hindi ang Katoliko ang nagkumpay, sapagkat sa panahon nila, bago pa matapos ang unang siglo, na kompleto na po yan. Kaya nga inamin ng kanilang aklat eh. Kaya paano sasabihin nila sa kanila ang banal na kasulatan? Napakalaking kasinungalingan naman yan. Pagkatapos ito pong mga manuskreto na Old Testament, yung Aleppo Codex, saka yung Leningrad Codex. Katoliko ba may-ari niyan? Alam naman natin hindi po. Hindi. Kaya pag-aangkin lang yung ginagawa ng simbahang Katoliko sa pagsasabing sila ang may-ari ng Biblia. At kanina, mga moderator, nagbulantan siya kasi nag-angkin. Pag daw sinabing langit at lupa, universal, Katoliko yun. Anong sabi niya kanina? Nang tinanong natin, Ikalawang Pedro 3:7, ano mangyayari sa langit at lupa? Nasabi mo, universal na yun yung Katoliko? Ano sabi ni Nash? Masusunog. At yun naman talaga nakasulat eh. Sa mga pinang Katoliko, masusunog talaga yan. Hindi ba kayo sasama? Kasi ba ang Katoliko na umamit na masusunog sila? Kaya napakalaking kasinungalingan yung pag-aangkin ni Nash. Pero ito, kilala nyo ba si Jared? Ha? Yung naging Katoliko? Yung naging Katoliko, isa sa Adventista nila? Kita ninyo, pinapayuhan ka ni Jared o Nash. Naku, Uncle, dapat di ka muna lumaban. Ako nililigtas ka ni Jared, oh. Bakit kaya? Nililigtas ka ni Jared. Kasi alam ni Jared, sako talaga kayo dito sa topic na to. Kasi nag-aangkin lang kasi kayo eh. Hindi naman kasi talaga kayo ang may-ari ng Biblia. Now, yung Hebrew canon, buo na yan. Bago pa sumulpot ang Katoliko. Ang mga aklat ng bagong tipan, na kompleto na rin yan bago pa sumulpot ang Katoliko, sapagkat ang Katoliko lumitaw ng matalipot. Matalipot sa pananampalataya, yung mga naging unang kaanib. Kaya talagang ay, time na time. Nawala yung signal ko. Wait lang. Wait lang, Uncle Midan, pwede pasalo ng timer kasi nalobot yung wifi ko. Wala nang signal. Bago nyo ituloy, pasalo ng timer. Yes, Uncle, papalit na ng sino yung magka-timer. 0 ako. Anong time pa? Ano ba ang correct time? Mag-i-start sa 10 minutes ng pagtanong tsaka ng pagsagot 20 seconds. Okay na? Christian, kung tinanong si Mentor Manalili, ang tanong doon, pag may-ari ba ninyo? Ayan na, pag may-ari ba ninyo,
pagmamayari ng Catholic? Alin sa dalawa ang tanong? Pagmamayari ninyo o pagmamayari ng Catholic? Alin sa dalawa? Catholic? Pareho po, tingnan po na rin. Objection. Stay pa po.